kahit na umay dito eh. Ayan, recorded na, Pastor. Lord. So, blessed New Year po sa bawat isa. Blessed evening na rin. Ang pagpalang gabi po sa bawat isa. Magpapasalamat tayo sa Panginoon dahil alam nyo, natapos na po yung isang taon, no? Yung 2020. Natapos na natin yung 2020 at tayo ay masigla, masaya, hindi nawalan ng trabaho. Ibig sabihin, nandun pa rin yung blessing ni Lord sa atin. Amen. Yun ang malaking pagpapasalamat sa Panginoon. Kahit duman tayo sa pandemic, kahit duman tayo sa ito, may COVID na to, still na yung blessing ng Panginoon ay binigay pa rin niya sa atin. Maraming nawalan ng trabaho, maraming hindi pinapasahod, maraming binigyan, yung bang kalahati lang ang sweldo. Pero tayo, sa nakikita ko, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Andun pa rin yung blessing. Matatapos na yung 2020 na to, hindi ko naramdaman yung hirap na kahit may pandemic. Kahit yung pamilya namin sa Pilipinas, honestly speaking, kahit may pandemic, magaan naman yung pakiramdam nila. Hindi sila nahirapan. Andun pa rin yung blessing ni Lord. Kasi kapag tayo blinis ni Lord, pati pamilya natin mabiblis din. Amen. So, sa gabing ito, bago po tayo mag-umpisa, gusto ko pong mag-pray tayo ng saglit lang. Ididikit natin kay Lord. Hallelujah. Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, kami po yan nagpapasalamat sa kabutihan mo, Panginoon, sa mga kalaskasan na binigay mo sa amin, sa mga bagay-bagay na pinapakita mo sa aming mga buhay, at sa mga gagawin mo pa sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, binigyan mo po muli kami ng pagkakataon para po magkita-kita, kahit po magkalayo-layo po ang bawat isa. But Lord, thank you dahil may platform na ganito na nagagamit po namin. Alam po namin na hinanda mo ito para sa pandemic na ito, Panginoon. Lord, mahal na mahal ka po namin, Panginoon. This is our humble prayer. In Jesus' name we pray. Amen. So gusto ko lang magbasa ng salita ng Panginoon na bago matapos ang isang taon na to. Ito'y related din sa message ko para bukas. Sa Isaiah, chapter, ito, basahin ko na lang sa inyo 43, 18 to 19. Ang sabi po dito, forget the former things. Ang sabi dito, forget the former things, do not dwell in the past. See, I'm doing a new thing. Now, it is spring up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Ito po yung pinangako ng Diyos sa mga Israelitas. Alam niyo po ba yung mga Israelitas, mga kapatid? Ano yun? No? Ang mga Israelitas, mas gusto nila binabalikan yung past nila. Ulit naman dito. So, itong passage na to, itong Isaiah chapter 40, itong passage na binasa po natin, mga kapatid, yung forget the former things, sabi niya, na dapat, alam po natin, hindi po lingid sa atin that we all have a past, di ba? Some things are not so good. Mayroon po tayong mga nakaraan na minsan hindi maganda. Yung sinasabi kasi diyan na, sabi niya diyan na forget the former things, yung sinasabi diyan, yung tinatawag na mga nakaraan, dapat kalimutan. Ang sinasabi ng Diyos. Dahil yung mga Israelitas noon, kapag may problema sila, ibinabalik nila yung nakaraan na naging experience nila. Pero dito, mga kapatid, gusto ko lang magbigay ng konting mensahe. Ito ang iiwan ko sa inyo na dapat wag niyong kalilimutan. God is not interested in your past. God is not interested in our past life. But God is excited about our future. Mas excited si Lord sa future. Wala siyang pakialam sa past mo.
Alam po natin yan. God, wala siyang pakialam sa past mo. God can use you even kung sino ka noon. Ay, good evening, Kuya Erwin. Blessed New Year. Pala si Kuya Erwin. Wala ata siyang pan. Good evening po, Kuya Erwin. Ayun. Happy New Year, Kuya. Happy New Year. Ayun. So, ito Happy New Year po sa lahat. Happy New Year po, Kuya Erwin. Ayan. So, Pastor, itutuloy Happy ko New po. Year. Blessed New Year. Itutuloy ko po. Sabi ko sa inyo kanina that forget the former things. Do not dwell in the past. Yung sinasabi po ni Isaiah, ito pong pinaka-the best na wag nating kakalimutan that God is not interested in our past. Ang Lord, wala siyang pakialam sa past mo. Ang Lord, wala siyang pakialam kung sino ka noon. Ang Lord, wala siyang pakialam kung anong nangyari sa buhay mo noon. But God is excited about our future. Kung ano yung gagawin mo sa hinaharap para sa Kanya. Si Lord naman, bakit sinasabi kong God is not interested in our past? Bakit ko sinasabi na ganon? Hindi niyo po ba alam that God used some people that even though, tignan niyo si David. David is adulterer. David is a murderer. Hindi po ba? Totoo yun. 100%. David is an adulterer. David is a murderer. But still, God used him. Tama, di ba? Amen. Amen. Then, so many other also people in the Bible that God, even though Apostle Paul, sino si Apostle Paul? Mamamatay ng Kristiyano. Di ba? Sino si Apostle Paul? Siya yung tumutugis sa mga Kristiyano. Siya yung kumukontra sa mga trabaho ng Panginoon. Siya yung kumukontra sa ministry ng church. Oh, God is not looking their past. Kung ano yung nakaraan nilang buhay. Maaring yung mga taong ito, kalaban ng Diyos noon, kalaban sa ministry. But God is not interested in their past. But God is interested or excited about their future. Anong nangyari kay Apostle Paul? Ang ganda ng ministry niya. Anong nangyari kay David? Ang ganda yung ginawa niya para sa Panginoon. Sabi ko nga sa inyo kanina, we all have a past, some things that are not good. Lahat tayo may pinagdaanan na hindi maganda sa buhay. But wag niyo pong isipin na ganito ako noon, ganito ako ngayon. Hindi po yan ang tinitingnan ni Lord yung past na buhay po natin. Ang gustong tignan ni Lord yung mag-focus tayo ngayon sa bago nating haharapin. Amen. Learn from our mistake. Yun po ang lagi nilang sinasabi. Kung nagkamali tayo noon, why not i-correct natin ngayon sa bagong hinarap ang mga pagkakamali natin. Sinabi niya dyan ni Isaiah, nasabi niya doon na, do not dwell in the past. Sabi niya, I am doing a new thing. O, di ba? Yung sinabi niya dyan na wilderness, mga kapatid, lahat naman tayo dumadaan sa wilderness. Di ba? Kasi ang ibig sabihin kasi ng wilderness, yung tinatawag na trials, testing, problems. Sino bang Kristiyanong hindi dumaan sa wilderness? May Kristiyano bang hindi dumaan sa wilderness? O napakaswerte naman yun, di ba? Kaya sabi niya dyan, lahat po tayo dumadaan sa wilderness. Pero prinamis naman ng Panginoon, dyan din sa verse na yan, nasabi niya, but God promised, He is building a path. Na kahit nandun ka sa wilderness, sabi niya, I am making a way in the wilderness. You know, sa NIV, I am making a way in the wilderness and a stream in the wasteland. O diba? Yun ang promise niya. Kahit dumaan ka sa paghihirap, gumaan ka sa pagsubok, sabi niya, but I am making a way in the wilderness. Gagawa at gagawa siya ng paraan para may daraanan ka, para tulungan ka, para resolbahin yung problema mo, para tulungan ka sa testing mo sa buhay. Huwag ka lang mamuhay sa past na buhay mo. Amen. Kasi kahit nga sa Lamentations chapter 3,
Verse 22 to 23, ang sabi doon, God mercy is new every morning. O, di ba? They are new every morning. Yung habag, yung mercy ng Panginoon, araw-araw po yan. Binibigay niya sa ating mga buhay. And that's why, hindi po, anuman yung nakaraan po natin, gusto ni Lord sa bagong taon na harapin natin, God way, or ang gusto ng Diyos, mag-i-start tayo ng fresh, na do not live in the past. O, di ba? So, the way of God is to start a fresh life, yung bagong buhay. Amen. Yung bagong buhay. Wag tayong mag-stick sa nakaraan. Yung 2020 pa, wala na yan. Ano man yung nangyari sa buhay natin yung 2020, nawalan ka man ng pera, nagkaroon ka man ng problema sa pamilya mo, marami ka mang nagulong pagsubok sa buhay noong 2020. Ngayong 2021, let us refresh everything. Let us live the past. At ang gawin po natin, itong 2029, why not ask the favor of the Lord? Yung sinabi niya, I am making a way in the wilderness. Duman ka man sa pagsubok ng 2020, maaring tong 2021, ang ganda na yung dadaanan mo. Maaring tong 2021, makakasumpong ka ng magandang trabaho. Maaring tong 2021, mapupromote ka sa trabaho. Maaring tong 2021, madadagdagan ang sweldo mo. Maaring tong 2021, mable-bless ang buong family mo. Maaari itong 2021, i-cover ni Lord lahat ng pamilya mo. Walang virus na makakadapon ni isa sa pamilya mo. Walang mai-infectedan. Amen. Amen. Napakalaking bagay na kapag ibigay natin sa Panginoon ang kagustuhan niya sa ating mga buhay, do not live in the past. Kasi naalala ko tuloy yung kinanta namin nung anniversary ba yon? Yung limutin ang nakaraan, harapin ang nakalaan. O, di ba? Kasi, yung nakaraan kasi, pag gagamitin natin yung nakaraan, magiging kwan lang yun eh. Yung nakaraan kasi natin minsan, kapag iniisip natin yung nakaraan natin minsan, yun po yung tumatali para sa buhay po natin na hindi tayo maging masaya minsan. Kaya minsan sabi nila, na ako ganito lang ako, ayaw kong pumunta sa ganito, ayaw ko nang magsimba kasi ganito, makasalanan ako. Wala namang taong matuwid na nagsimba. Di ba? Meron ba? Lagi ko nga sinasabi sa inyo, the church is a hospital of the sinners. Hindi po mga matutuwid na tao ang pumupunta sa church. The church is a hospital of sinners. Hospital ng mga taong mga makakasalanan. Kasi lahat tayo po ay makasalanan. Lahat tayo makasalanan. And that's why, anuman po yung nakaraan nyo sa buhay, anuman po yung bagay na tumatali sa inyong mga buhay para sa taong 2000, ng nakaraang 2020, ibigay nyo lahat yan kay Lord. Leave it to the Lord. Everything. Do not dwell in the past. Huwag mong sabihin na, hindi ako pwedeng pumunta sa church, pastor, kasi ganito. Sabi ko nga sa inyo kanina, God is not interested in your past. God is excited about your future. God is excited to bless you in 2021. Amen. God is excited to bless your family, to bless your work, to bless your business, to bless yung ano man yung pananim mo sa Pilipinas. Lahat ng mga God is excited to bless your future. Doon po nagfo-focus ang Panginoon. Kaya nga, nagbigay ako ng example kanina na God can use you even you have a worsiest past. Hindi niyo po ba alam lahat ng ginagamit ng Diyos minsan, yung mga taong makasalanan na sobra-sobra pa. Then the Lord used them for a great miracle sa buhay ng ibang tao. And that's why wag mong sabihin na ganito yung past ko, ganito yung nakaraan ko. Forget your past. Mag-focus ka para sa hinaharap. Di ba? Itingin mo ang paningin mo para kay Lord. Lahat ng taong
dumidipinsa kay Lord, lahat ng taong tumitingin kay Lord para sa hinaharap, God will bless their lives. God will bless their lives. Sinabi ko naman sa inyo kanina, 2020, ang daming pandemic. Ngayon, 2021, we still have a work. We still have a salary. Malakas pa rin tayo. Amen. Oh, amen. Totoo po Amen. yun. Malakas pa rin tayo. Napapadalan pa rin natin yung mga pamilya natin sa Pilipinas. Hindi sila nagutom. Then, how much more this coming 2021? Kung gaano tayo blessed ni Lord ng 2020 because of our faithfulness, because of our service in the Lord, maybe this 2021, more blessing will come para sa buhay po natin. That's why, do not live in the past. Yung mga nakaraan nyo, ibigay nyo kay Lord. Iwan nyo kay Lord yung mga nakaraan nyo at sabihin mo kay Lord, ano man yung plano mo, Lord, sa 2021, sana matunghayan ko para mas maganda ang daraanan ko. Ang pangako ng Diyos diyan sa binasa ko kaninang text, sabi niya, I am making a way in the wilderness. Yun ang gustong-gusto ko diyan eh. Magbibigay siya ng daan kapag may problema ka para makalusot ka sa problema. Magbibigay siya ng daan kapag nangangailangan ka ng pinansyal. Magbibigay siya ng daan para may tumulong sa iyo. Amen. I am making a way in the wilderness. Sabi niya. Di ba? Kapag may mga pagsubok ka sa buhay, magbibigay siya ng daan para makalusot ka sa pagsubok, para maahon ka sa pagsubok. Yan po ang pangako ng Diyos. Mag-trust lang tayo kay Lord. 2021, I believe with all my heart. Hindi po tayo gugutumin pa rin ni Lord. Ayan. For I am about to a brand new thing. See, I have already begun. Do you not see? I will make a pathway to the wilderness for my people to come home. I will create rivers for them in the desert. Diba? Kahit sa desierto, sabi niya mag-create siya ng river. Alam niyo po ba sa desierto, walang tubig doon. But He promised that even in the desert, He will prepare a river kung saan ka iinom ng tubig para hindi ka mauuhaw. Kaya ang pangako ng Panginoon, do not forget all that is nothing compared what I am doing to do. Brand new thing. Baka brand new pa yung mga ibibigay niya sa inyo, hindi mga second hand na gamit. Di ba? Baka nagpre-pray ka lang ng second hand na gamit pa, baka brand new pa ibibigay niya sa iyo. O, di ba? Ganyan si Lord. Basta lamang mag-trust tayo kay Lord. Basta lamang manampalataya tayo kay Lord. God will handle our future. Bago ko po tapusin, iiwan ko po ulit ito that God is not interested in your past. Walang pakialam si Lord sa nakaraan mo. God is not looking your past life. Gaano ka man kasama noon, gaano ka man kasungit noon, gaano ka man kadaldal noon, gaano ka man kagasip noon, chismusa, God is not looking your past. It's true. But He is interested in your future. Baka gusto pa niya ngayong mga madadaldal eh. Bakit? Para magaling magbahagi ng salita ni Lord. Di ba? He can use everything what we have sa buhay po natin. Hindi niya tinitignan kung sino ka, kung gaano ka kakasalanan sa harapan ng Panginoon. God is looking kung ano yung pwede mong gawin para sa Kanya sa hinaharap. And that's why He is interested or He is excited about your future na gusto niyang mangyari sa 2021. God will bless you. God will show favor, will show mercy in the coming 2021 if we forget those things na tumatali sa ating mga buhay. Leave everything from the Lord. Iwanan nyo na yung 2020. Just focus from 2021. Ano yung pagkukulang natin sa mga pamilya natin, sa Panginoon? Just feel it. This coming 2021, I believe with all my heart that God will bless more our lives here in Abu Dhabi. God bless you all po mga kapatid. May the Lord bless po ang bawat isa. Sana po itong 2021, patuloy po nating mahalin ang Panginoon. Patuloy po nating yakapin ang Panginoon dahil siya po yung mag-bless po sa ating mga buhay. God will protect our families. God will provide the needs of our families. God will bless our employers. Amen. God will bless our companies. God will never leave us nor forsake us. Yan po yung promise ni Lord. That even in the wilderness, sabi niya, He will prepare
a way. He will prepare a rivers in the desert. Ibig sabihin, hindi ka magugutom, hindi ka mauuhaw. Yun na yung promise niya. Kaya kapag may naghihirap na Kristiyano, hindi ako naniniwala. Yun din ang sinabi ni David. Tumanda ako, sabi ni David, wala pa akong nakitang anak ng Diyos na ginutom ng Diyos. Which is true. Maybe some people, they are claiming that they are a son of God or they are... Oh, wala. At kung may nagugutom ng anak ng Diyos, ibig sabihin hindi siya mahal ng Diyos? Hindi po siguro, di ba? So, God will bless you all mga kapatid. Nakarami na po ako. A blessed and prosperous New Year po sa bawat isa. May the Lord favor and grace sa family po ninyo. Yun po yung mag-bind sa buong pamilya nyo. Kahit magkakalayo yung pamilya pamilya natin, but still the presence of the Lord, yun po sana yung mag-dwell sa bawat isa sa mga pamilya nyo. God bless you all po. Ayan, bigay ko na kay Bunso. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakinggan po natin ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na pastor. So, iwan natin, di ba? Iwan natin yung mga bakas sa 2020. Huwag na nating dalhin ng pag-apak natin ng 2021, di ba? Bago Amen. lahat ng mga negativities, lahat ng anuman yung mga hindi magagandang sa isip, sa puso, puot, galit, or whatsoever, iwan natin lahat ito sa taong 2020, bigay natin ito sa Panginoon at apakan natin or simulan natin ang taong 2021 na may galak, di ba? May saya, may buo yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus, di ba? Na yung buhay natin is nakaangkla doon sa presensya at kalooban ng ating Panginoon. Diba? So, palakpakin natin ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So, diba? Napakasarap pagpuri sa Panginoon. 2020, isang taon na naman yung natapos natin. Grabe. Sinong mag-aakala na matatapos natin ang 2020 sa dami ng nangyari? Pagsabog ng bulkan, COVID, Bagyo. may bagyo, may, di ba, yung may pagsabog sa Lebanon, sunog sa Australia o sa bandang Europe, di ba? Grabe. Nayanig ang buong mundo ngayong 2020, pero ang pag-ibig ng Diyos ay nanatili sa ating lahat, di ba? Amen. Ang mga pamilya natin safe pa rin. Wala pa rin nangyari sa mga pamilya natin. Yes. Amen. Kahit nabagyo sa Pilipinas, nagkabaha, pero yung mga pamilya natin, wala man tayong nakitang nawala. Buhay pa rin. Oh, yun. Umihinga pa rin eh. Patay na yung iba sa COVID. Kayo buhay pa. Oo. Hallelujah. O baka gusto Ang daming namatay sa COVID, pero tayo buhay pa rin. Salamat sa Ginoo. Oo, baka meron gusto Amen. mag-testimony. Sige lang, ibigay natin ito sa Panginoon. Kuya, tagal ka na namin din nakasama. Sige na. Baka gusto mo rin mag-testimony, Kuya. Kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Papasalamat ako sa Panginoon kasi si Lord hindi nagbago sa akin. Ako nagbago, pero si Lord hindi nagbago sa akin. Kaya ka, tagal namin din kinakita. The same yesterday, today, and forever. Hindi nagbago Amen. si Lord. Amen. Si Lord palagi nag-remind sa akin. So, salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon na until na buhay pa rin tayo. Hallelujah. Kasi dami lang namatay sa COVID. Pero tayo, nandito pa yung pamilya natin. Salamat sa Panginoon. Amen. Praise God. So, Diyan sa inyo, Ate Lorena, meron ba? Marami kayo dyan eh. Baka meron. Sige, bigyan natin ng pagkakataon. Nakamute kayo, nakamute. Sorry, dyan ako yung cellphone ng... Nakamute pa rin. Pindutin mo lang yung mute. Yan. Yung microphone, ayan. Pagano mo kasi yung phone mo para mas, Pabaliban mo. mas malapad. Malapad ako eh. Pag hindi ang cellphone mo, Dua kami lang, malang.
Takasta, ko lang kami. O, paribar mo. Kami, ganyan. Happy New Year! Kakadwa naman. Kasya, pastor, malaki yung katawan ni Ate. Oh. Para lang. Yan. Isundan mo lang. O, sige na, baka merong gustong mag-ano dyan, magpatotoo sa Panginoon, magpasalamat sa Panginoon. Marami kayo dyan eh. Di ba O ano, Ate Lorena, sige na, simulan mo na. Susunod sila. si Maylin po. Sige. Amen. Po, mga kapatid, ako po nagpapasalamat sa prayer request nyo dahil, dahil ganda na po yung resulta niya. Saka nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil tapos ang 2020 nakasurvive sa awa ng Diyos kasi po ang aking mga mahal na buhay. Nagpapasalamat din po ako dahil sa samahan ito, talaga pong napakalaki ng pinagbago ko. Hindi, dahil sa totoo po, ay noon po talaga lahat po ng mga video na subukan ko po yan. Pero nung nakilala ko po ito pong mga na ito, nakilala ko po ng isang Panginoon. Salamat po. Happy New Year. Praise God. Ate, ako lagi tinuwala na ako si Dion. Ano ka na? Uy, mabalin. Makataros ni Kuya. Dahil lukan mo. Panginoon, dahil sa pagdala niya sa akin dito, Abu Dhabi, na kahit na direct hire ako, nakalusot ako sa Pilipinas, na noong baka ma-upload ako. Salamat pa rin sa Panginoon sa airport. Kahit wala akong dalang mga people, passport ako. Ito lang yung visa lang at saka yung panang amo ko. Pero salamat pa rin sa Panginoon dahil kahit pa paano ay nakarating ako ng matiwasay dito. At nakilala ko si Ate Lorena na kasi kahit na nung nandito na ako is may na-attendaran man akong church. Parang iba pa rin kasi parang iba yung samahan. Parang hindi siya yung, kasi pag iba yung work ng Holy Spirit. Kasi pag napunta ka sa church, parang, iba yung pakiramdam mo. Pero nung na-attend ako minsan sa church na, sa CTAF, doon ko na, parang parang work ng Holy Spirit sa akin doon. Kaya doon ako na-move na. Kahit na diba? Pero dahil late na nung nalaman ko kay Ate Lorena doon yung church na yon, nasa punto ng kaya nung napapasok na yung lockdown. Kaya kahit na sa puso ko is gusto kong umaten ng service, parang napan na ako dahil lockdown na. Tapos nung sabi ni Ate Lorena, may Zoom. Wala rin kasi akong time pag sa gabi dahil medyo late na. Pero salamat pa rin sa Panginoon dahil ngayon na mag-New Year, naka-attend ako ng Zoom natin. So, Praise God. sa Panginoon sa pagdala niya sa akin dito kasi hindi ko alam na nandito sa Ate Lorena. Ang buong akala ko is nasa city na siya. Kasama niyo. Kaya, Sa city. Ano sa city kasama niya?
may sumpa yun. Kaya maraming salamat sa Panginoon dahil inayagin din ako ng amo ko na makalabas ngayon. At least nakapag-Zoom meeting tayo. Maraming salamat po sa inyo, Pastor, at sa inyong mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Yeah, God bless you, kapatid. Malapit na. Patuloy lang. Si ate, diyan sa tabi. Si ate, eh. Sige na, 2020 na. 2021 na. Happy New Year. Ngayon lang ako. Ngayon pa lang yung tingnan Zoom at saka hindi ko pa tulad ng yung ministry niya. Hopefully, God will makaramdam ako ng ano ba ito? Malaman ko. Just pray. Ito pa rin sa akin. Okay, God, sister. Upang malubusan ko makilala ano ito para sa ano ito sa akin. We will pray for you. Okay. Amen. Praise God. Iya sa buhay mo, kapatid. Anong pangalan mo, te? Elena. Mahirap. Oh, sige na. Next. Kayo ngayon. Sige kayo na. I give glory to God. Salamat din sa pagmamahal ng Panginoon, sa kabutihan niya. Dahil sa nakaraang taon na ito, sa itong taon na ito, 2020, ang daming nangyari. May daming kumakalat na kinakatakutan ng maraming tao. Hindi lang lahat ng mga Kristiyano na ngayon parang urid na urid. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, dito pa rin, masigasig, hindi nakapitan ng virus. So praise God, dahil promise niya na hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwan. Laging ang kamay niya laging nandyan at ang dugo ni Jesucristo ay laging nakabalot sa atin na nagtitiwala at nagmamahal sa Panginoon. So purihin ang Panginoon, pinupuri ko ang Panginoon dahil sa kabutihan at pagmamahal niya, dahil kailanman hindi niya ako pinabayaan, hindi niya ako iniwan. Kahit yung pamilya ko nasa Pilipinas, siya ang gumagabay sa bawat isa sa amin. So, malaking pasalamat ko sa Panginoon dahil sa pagmamahal niya at mga blessing na binibigay niya. So, praise the Lord. God, God is alive. So, I worship Him dahil siya talaga ang tunay na Diyos. Praise God. Amen. Kayo naman. Amen. Amen agad. Oh. Magpapaalam muna ako kasi may trabaho ako. Pastor. May gagawin ako. Sige, Pastor. Blessed New Year po sa bawat Hey, isa. Pastor, Happy New Year. Salamat po, Pastor. God bless, God bless. Oo, Ito, nasa duty pa po kasi siya eh. Nandito pa ako sa duty. Alas 12 pa tapos ang duty ko. Ngayon, may tinawag ako dahil may gagawin. Kasi sabi ko, 1 hour lang ako ha. Sabi ko. Tapos na yung 1 hour ko pala. Okay, Pastor. God bless. Sige po, Pastor. Salamat po. God bless, Hey, Pastor. God bless. Kaya pala God kinatok bless. ako. Oo, God bless po, Pastor. God bless you all po. Blessed Oo, Happy New po sa Year, bawat Happy isa. New Year. Happy New Year. See you next year, Pastor. Next year. See you bukas. Lalabas ako bukas. Oo, see you next year. Ako tapos na vaccine to. January 6 yung isa. January 6 yung isang vaccine ko. Ang vaccine mo. Okay naman. Wala namang Pero sa problema. amin, ayun namin. Hallelujah. Pwede naman gamitin ni Lord yung vaccine eh. Yung iba Yeah. ko, umiinom ng Panadol eh. Pag masakit ang ulo eh. Di ba? Yeah. Yung iba nga, umiinom ng Panadol pag masakit ang ulo. Kaya, pwede rin gamitin ni Lord yung vaccine para i-immune tayo.
Amen. Oo. Praise Yung, God. pero yung iba takot talaga. But I thank God, wala naman ako naramdaman. Hindi ko alam sa second. Yung mga, Praise God, Pastor. yung mga kasama ko, nagsikin na sila. Tapos naman na. Sige po, God bless you Oh, all. sige, Pastor. God bless po. Salamat. Happy New Year. See you Happy New next year. Happy New Year, Pastor. Brother, God bless Brother you po. Erwin, huwag ka muna aalis. Ikaw magko-closing prayer eh. Ngayon ka lang. Mayroon pa ba dyan magte-testimony test? Mga kasama mo dyan? Baka mayroon pa may gusto? Tapos na Wala na? At yung boses mo, Tilorin, na hindi namin naririnig ngayong gabi. Tapos na. Kunwari pa, nahihiya. Ay, ako yung madami. Nagpapasalamat po ako sa aking love life. I love you, nanay. Ano pa rin, kahit magkalayo andun pa rin yung ano ba, talaga yung pagmamahal andun pa rin kahit matanda na. Yahoo! At sa aking mga anak, andun pa rin yung kahit malayo, I feel their warm love. Ayun eh. Yung kanilang pag bawat isa, kahit magkalayo. At yun nga sabi ko po nung una, away, parang pusat aso sila. Ngayon po, nagtutulungan kahit sa kusina, magluto yung isa, minsan yung isa. Noon po kasi talaga hindi sila magkasundo. But I do believe po that through our faith and through our prayers na andyan po si God na dumidinig ng ating panalangin at sa ating trabaho, okay naman po kahit kumisan stress, but pag yung andun yung time na stress na ako, pero andun yung bunga ng banal na espiritu, self-control pa lang, self-control para hindi ka bagal sasagot ng pabalang or yung hindi makagawa ng hindi nakakalugod kay God. So, I pray na sana hindi magbago ang mga amo kahit ako'y nagbabago. Katulad ng sabi ni Kuya Erwin na ang Diyos hindi nagbabago. Ang Diyos hindi nagkukulang, hindi nangiiwan. Pero ako, naku po, andun na lahat. Yung pangunawa at kapatawaran ko ano man po yung pagkukulang ko. Kasi alam ko nagkukulang ako. Alam kong nagkakasala ako araw-araw. Alam kong deep inside ko talaga, andun yung bitigasan ng puso ko. Andun yung minsan, kahit gusto ko lang magbasa, but yung sa salita niya, kasi sabi nga pag binabasa ang salita niya, ang Diyos kinakausap tayo. Pag tayo nananalangin, nakausap natin ang Diyos. So, but isang ko dala ng trabaho, dahil nga po yung may maliit kami ngayon. Minsan, hindi ko na nagagawa yung mga bagay na yun. I'm still in pain na andun yung pangunawa ni Lord. Ganun. Paggabi ng banal na espiritu para magawa ko yung mga pang-araw-araw na yung pamumuhay na sa kalooban niya, yun po. Yun. So, God bless po and Happy New Year. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. So tunay nga na ang Diyos ay
hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, sabi naman kasi niya sa Hebrew 13 verse 8, di ba? Na talagang hindi siya magbabago, hindi siya magmamalit. Kaya tayo lang minsan talaga yung nagbabago. Pero wag naman, mas maganda, okay lang na tayo magbago, pero yung magbago yung para sa ikabubuti ba? Para sa ikalalago ng ating pananampalataya. Hindi naman yung ano ba yung paatras, yung dapat paurong, di ba? Yung pagbabago natin, yung dapat yung pagbabago natin is yung nag-grow, nagmamature, di ba? Mas lumalawak yung pananampalataya natin, mas lumalim yung ano natin, pananalig natin sa Panginoon, di ba? Yung wag naman yung physical lang yung nagbabago. Pangit naman pag yung physical lang yung nagbabago, di ba? Pumuputi, pero yung puso umiitim. Ano yung mga ganon? Di ba? Dapat wag ganon, di ba? Mas i-focus nating baguhin yung inner inner na attitude or inner yung pag-uugali natin ba kaysa yung the more na pinapaganda natin yung mga kilay, 'di ba, yung mga mukha, 'di ba? Dapat ganoon din natin pagandahin yung yung kalooban, 'di ba? Yung buhay natin, buhay Kristiyano natin, 'di ba? Hindi lang yung nakikita ba dito sa panlabas, yung maputi na, di ba? Pero yung puso may itim pa rin. Alam mo yung mga ganung dapat kung paano natin ito inaalagaan yung mga kilay, yung mukha, di ba? Kung paano tayo naglalagay ng mga ichiburit-chiburitchi sa katawan natin, dapat ganun din yung natin sa buhay pananampalataya natin, di ba? As bilang mga anak ng Diyos na nagsasabi, kasi we are saying that we are the children of God, so we must, di ba? We must wear yung Christ likeness, di ba, na sinasabi rin natin na katangian ni Kristo nawa, yun yung ma-absorb natin or ma-adapt natin sa buhay natin habang tayo ay patuloy na naglalakbay, di ba, sa mundong ibabaw na ating kinagagalawan ngayon. 2021 is coming, ilang oras na lang. So I think 45 minutes. Yes, mag-2021 na. So glory, 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 glory to God talaga, di ba? Glory to God kasi andirito pa rin tayo ngayon, still standing, still malakas, may kalusugan, may kapayapaan, malayo sa anumang klase ng sakit, ligtas sa anumang kapahamakan, pamilya natin sa Pilipinas. Although ngayon yung mga iba tulog na dahil sa sobrang kalasingan, pero praise God pa rin kasi ang Panginoon, ang kanilang gabay pa rin na kahit tayo ay magkakalayo, di ba? So napakabuti ng Diyos talaga sa buhay natin. At kung paano niya tayo iningatan sa mga nagdaang taon, for sure, ganoon din yung pag-iingat niya sa mga darating pa, hindi lang sa taong 2021, bagkus sa mga taon pang darating, 'di ba, sa buhay natin. Pangako niya 'yan na hanggang sa kanyang pagdating hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sa bawat paghakbang natin, hawak kamay niya po tayo, 'di ba? Hawak-hawak niya tayo sa kanyang mga makapangyarihang kamay, 'di ba? Hawak-hawak niya, kaya wag tayong nawalan ng pag-asa, wag tayong manlumo o wag tayong panghinaan ng loob in times of trials or challenges sa buhay natin. Isipin natin na mayroon tayong Diyos na kailanman hindi nag-iiwan, di ba? Hindi nang-iiwan sa ere. Kung ang tao nang-iiwan sa ere, pag medyo nakaangat na siya, pero ang Diyos hindi. Kung ang tao pag yumaman na is hindi na niya kilala yung mga pero ang Diyos hindi siya ganoon, di ba? Mayaman, mahirap, wala yang pinipili. As long na tayo ay may mapagpakumbabang puso, lumapit tayo sa Kanya, manatili tayo sa Kanya. Siya yung Diyos na Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, nagbibigay sa atin ng hininga sa araw-araw nating buhay. Kaya, glory to God. So, pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Amen. Ang pinaka-best na palakpak natin. Hallelujah. God. Glory to God. Di ba? Victory. Di ba? Victory. Yung 2020 natin. Hallelujah. So, kung Kuya Erwin, sino pa yung meron masasabi dyan sa inyo bago natin i-closing prayer? Bago tayo mag-closing prayer? Yes. 2021 is a year of blessings. Amen. Declare. Yes. It's a year of prosperity. Hallelujah. And it's time for us, church, to arise and take our position as an in-time prophetic warrior. Amen. Because we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Amen.
So, kahit anong mangyari, tuloy ang laban. Amen. Kapit lang. Praise on toward the mark. Hallelujah. Glory to God. Amen. Di ba? Napakasarap kaya, di ba? Kahit Yeah. walang pera, may galak. Di ba? Kahit wala pang sahod, pero masaya kasi may kasaalam natin, nakasama natin ang Diyos. Glory to Yeah. God. So, let's keep declaring talaga. Let's keep declaring, speak blessings upon blessing, declare the victory, di ba? Upon victory sa buhay ng bawat isa sa atin na that we have already overcome the world through Jesus Christ. Sabi naman niya doon sa John 16:30, if I'm not mistaken. Di ba? Tama ba yun? Okay. Na-overcome na niya ang mundo. Kaya ano man yung pagdadaanan natin, lahat yan binuhat na ng ating Diyos na sinasamba. Kaya, amen. So, let us go on na sa natin siguro, prayer natin para i-close natin. Pero kung may mga special request kayo, pwede natin ding isali. Prayer request. Yan po. Siyempre, andyan na yung pamilya natin, protection niya. Unahan na natin, di ba? Unahan na natin idulog ito sa Panginoon, yung kalakasan nila, yung kalusugan nila sa mga taong darating, di ba? And even us, na nandito sa malayo, kalusugan natin, protection sa Panginoon. And siyempre, idulog din natin na yung paglago ng bawat sa atin, not just physically, but yung pag-grow natin spiritually, di ba? And, ano po ba? Meron kayo pa kayong ano? Prayer request natin ulit, complete healing. Tatay ko po, si Luisito Isguera. Anong pangalan, sis? Luisito Isguera, sister. Luisito Isguera. Isguera? Luisito. Hindi kasi masyadong maintindihan eh. Ayun po. Luisito. Isguera. Luisito Isguera daw. Isguera? Isguera lang. Healing? Complete healing. Anyari sa kanya, te? Doon sa Isguera. Meron Yung business. May tumatawag. So, healing ba yun? Sabi niya kanina, may pagpipray. Isguera. Luisito Isguera. Luisito Isguera. Ayun, Luisito Isguera. May sakit ba? Complete healing, te. Ano ba Complete yung... healing. Naoperahan ba siya dati? Sakit sa atay. Ay, atay. So, Luisito Isguera. Sino pa? Meron pa? Ayan. Kalakasan ng bawat isa. Unahan na natin ang kung ano man ang pinaplano ng kaaway sa taong 2021. Igapos na natin yan at ibigay natin yan sa Panginoon. Kayang-kayang tupukin at usakin ng ating Panginoon yan. Diba? Sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus. So, may I ask Kuya Erwin to lead us in a prayer? Hallelujah. For closing? Yes, bro. At saka yung mga na rin, yung mga prayer requests ni Okay, let us pray. Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord, for your presence. Lord, we confess your word concerning healing. As we do this, Father, we believe and say that your word will not return to you void, but will accomplish what it will. Right now, Father, we pray, Lord, kang Mr. Isguera, Lord. Right now, Father, I declare healing. I declare deliverance right now in Jesus' name. Every nerve, every organ, every tissue of his body function in the perfection in which God created it to function. Lord, right now, I declare healing. Amen. I declare healing, Lord, right now in Jesus' name.
Lord, we thank you. We confess your word, Lord, that your word will not return to you void, but will accomplish, Lord. Kung anong sinasabi mo, Panginoon, mangyayari ito sa kanya, Panginoon. Amen, Lord, right amen. now, I declare healing in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Yes, O Father God, maraming salamat, O Father God, sa Yes, Lord. gabing ito, Father God, sa muli mong pagtipon muli sa amin, O Lord God. Lord, Yes. you have seen, O Father God, you have heard, O Father God, ang hinaing, ang bawat patutuo, O Lord God, ng iyong mga anak, O Lord God. Lord, we have Yes, Lord. testified, we have Amen. testified your goodness, your greatness, your faithfulness, O Father God, that never failed, O Father God, sa buhay ng bawat isa sa amin, O Yes. Father God. Your loving kindness, O Father God. Thank you so much, O Father God, because you never leave us nor Yes. forsake us, O Father God. Ni kailanman, O Father God, hindi mo ipinaramdam sa amin na ikaw ay nagkulang. Ni kailanman, hindi Amen. mo ipinaramdam sa amin, O Lord God, na hindi mo kami mahal, O Yes. Father God. Na kahit minsan kami nagkukulang, na kahit minsan kami maraming pagkukulang, nagagawang mga kamalian, O Lord God, sa iyong harapan, na minsan hindi namin Yes. nasusunod ang iyong kalooban, O Lord God. But Lord, nananatili ka pa rin tapat, O God, sa aming mga buhay. Maraming salamat, O God. Maraming salamat, O Father God. Minsan nakakaranas kami o nakakaramdam kami ng panghihina. But Lord, your word is enough for us, O Lord God, to strengthen us, O Father God. That your word, Yes. O Father God, is Amen. enough Yes, to Lord. encourage us, O Father God. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, O God, sa iyong mga banal na salita, O Father God. And Lord, kami lumalapit, nagsumamo, O Lord God, at humihingi ng kapatawaran, O Lord, sa anumang bahid, anumang mantya, O Lord God, anuman yung mga nagawa naming kasalanan sa iyo sa mga nagdaang taon, O Lord God, especially this taong 2020, O Father God. Lord, we are Yes. here, O Father God, asking forgiveness, O Father God, asking, Amen. O Lord God, at patawarin mo kami at pakalinisin, O Lord God, at Lord, gawin mo kami, O Father God. Hallelujah, Jesus, that more of you, Father God. Na Lord, kung may mga bagay-bagay pa, O Lord God, sa aming mga buhay, na Lord, hindi ka aya at kalugod-lugod sa iyo, O Lord God, especially, O Lord God, sa Yes. aming mga Amen. pag-uugali, Amen. O Father God. Lord, we ask, O Father God, na durugin mo ito, sunugin mo ito, O Father Yes. God. Ipakita mo ito sa amin, O Father God, na sa ganun ay makita namin, O Lord God, malaman namin, O Lord God, kung ano yung mga dapat namin baguhin, O Lord God, sa sarili namin, O Father God. At mapalitan ito, O Lord God, yung pag-uugali, O Lord God, na nakapiplis sa iyo, O Father God, nakaaya-aya sa iyo, O Father. Lord, maraming salamat. Thank you so much for your forgiveness. Thank you for giving your Son, O Lord God, for giving us the salvation, for giving us that victory, for giving Yes, us Lord. that everything that we need, O Father God. Kalakasan namin, kalusugan namin, protection at gabay ng aming buong pamilya, O Father God, sa Pilipinas. Na kahit, Lord, kami magkamalayo, Lord, hindi namin nakikita kung ano yung mga nangyayari sa kanila, hindi namin alam. Minsan, Lord God, may mga hindi pagkakaintindihan, but Lord, maraming salamat. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, O God. Na siyang patuloy na nagbibigis sa amin, O Father God, na manatili sa iyong presensya at manatili, O Father God, sa iyong kalooban. Yes, Maraming Lord. salamat. Maraming salamat, O God. Amen. Ang daming nangyari, O God. Ang daming nangyari, ang daming pagsubok. Ang daming mga sakit, ang daming hirap na dinanas, Lord God, ng mga tao sa aming mga paligid, O Father God. But Lord, pinatunayan mo muli na ikaw yung Diyos na makapangyarihan. Ikaw yung Diyos na tapat at totoo. Ikaw yung Diyos na nagpapagaling. Ikaw yung Diyos na nagpo-provide. Ikaw yung Diyos na kumikilos, O Father God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, anuman, O God, yung plano namin, O Lord God, for 2021, Lord, we offer it unto you, Father God, that your will be done.
na kahit Lord, ito ang plano mo, but Lord, aming ina-acknowledge pa rin, O Lord God, that yung plano mo pa rin ang siyang mag-anak, O Father God, sa mga pamilya namin, sa mga negosyo ng mga may negosyo, O Lord God, sa mga trabaho namin, sa mga company kung saan kami nagtatrabaho, sa mga amo namin, O Father God, O Lord, sa mga kaibigan namin, O Father God, at Lord, kung saan man kami, O Father God, Lord, your will be done pa rin, O Father God. Hallelujah, Jesus. Patuloy, O Lord God, na kami ay pakaingatan, ilayo sa anumang kapahamakan, O Father God, anumang klase ng sakit, anumang klase ng viruses, O Father God, Lord. Balutin mo kami sa iyong banal na dugo at puspusin nawa lagi, O Lord, sa iyong banal na Espiritu Santo, na kahit saan man po kami mapadpad, O Lord God, ay ando doon, O Lord God, yung kaligtasan namin, O Lord God, yung kagalakan na nanggagaling sa iyo, O Father God, Lord. Maraming salamat, O Father God. The word thank you is enough, O Father God. Upang ibigay namin, Lord, yung pinakamataas namin na papuri at salamat sa iyo. Yes. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Patuloy mo kaming hawakan. Patuloy mo kami, Lord God, na gabayan, tulungan sa bawat hamon, tulungan sa bawat pangangailangan namin, Lord God. Patuloy mo kami, Lord God, na pagkalooban, Lord God, ng karunungan, malawakang pangunawa. Patuloy mo kami, Lord God, na hallelujah, Jesus. Patuloy, Lord, na yung presensya mo, yung pag-ibig mo, Lord, yung mananatili sa aming puso at isipan. Na Lord, yung kapayapaan, nawa, Lord God, lagi ang daladala namin, Lord God, na kahit ang daming mga nababalitaan, Lord God, na hindi maganda. But Lord, we will always look unto you, Father God, in Jesus' name. Hallelujah. Sa buhay ng bawat sa amin na nandirito, Lord God, sa platform na ito, Lord, hindi ko man lahat kilala, Lord God, kasamahan ni Ate Lorena, o Father God, but Lord, nakikita mo ang kanilang puso, nakikita mo, Lord God, ang kanilang desire, O Lord God, anuman yung pangangailangan nila, O Lord God, financial man, mapa-financial man ito, mapa-physical man ito, mapa-spiritual man ito, O Father God, Lord, I declare, O Father God, that your will be done, O Father God, your desires be upon to each and every one of us, O Father God. Lord, sa buhay ng bawat sa amin, kay Kuya Erwin, O Father God, kay Ate Lorena, O Lord God, ang kanyang kasamahan, kay Mama Deborah, kay Ate Eileen, kay Ate Dolor, O Lord God, maging ang aming pastor, O Lord God, na nasa trabaho ngayon, at ang aming mga kapatiran, O Lord God, na hindi namin nakakasama, O Father God, Lord. Amin, Lord God, inalalapit sa iyo, O Father God, na Lord, nawa, O Lord, yung kapangyarihan mo, yung presensya mo, yung banal mong Espiritu Santo, O Lord God, ang laging sasama sa amin, O Father God, sa mga araw pang aming kakaharapin, O Lord God, sa aming mga buhay. Hallelujah. Maraming salamat, and we give you back all the glory, praise, adoration, and thanksgiving in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name we pray. Amen. Happy New Year! Happy New Year! Hallelujah. Happy New Year. Oh, leche plan. Oh, Dalhin mo dito. asan ang chip plan, oh? Oh, Iced leche plan. tea. Iced tea, pero hindi na siya masarap. Kain ko na lang Kanina kayo. pa, na lang tayo, magkape na lang tayo. Ano dyan, kuya? Anong handa? Wala. Matulog Hindi ka lumabas? pagkatapos. Ha? Hindi ka lumabas? Hindi. Ay, mag-isa? Opo. Pero Kaya yung mga Halika na, ibang may mga tira taga- ka naman dito. Kanton. ibang mga kwarto doon, naghanda sila. May kanton pa, oh. Yan. Okay lang yan. Ay, naku, ang mahalaga, healthy. Yes. Hanggang ngayon, maproblema pa rin company namin. Bakit? Last pa naming sahod, September pa. Ala, di ibig sabihin wala pa kayong sahod until now? Yeah, naghintay kami kanina, akala namin magsahod. Kahit isang buwan lang. Wala, naabot na lang alas 5. Pero dumating naman. Wala. September, October, November, December, 3 months. 3 months na din, ah. Paano pagkain niyo, bro? Pag-pray natin yan. Ha? Paano pagkain niyo? Tipid-tipid lang. Mura man lang ang kubos dito. Kubos, mura ang kubos at saka ano ba nito? Anong tawag nito? Yung hummus?
Hamos. Oo, yung hamos. Ang hamos, bili ka lang ng 3 dirhams, okay na. Pag-printin natin yan, kuya, yung ano nyo, yung company nyo. Ate Lorena, sige nga, ipag-pringan natin yung company nila, ate kuya. Sige, hindi pa naisama kanina. Ano bang nangyari, kuya? Kasi wala pa silang sahod eh. Sige, kahit declaration ano lang, declaration prayer lang. Para sa company. Okay, let us pray. Amen. Dear Father God, ikaw ang aming nakapangyarihan ko. Ikaw ang may na ng lahat. Ikaw ang may Wala ko imposible sa iyo, Padikat. Lord, Padikat yung mga pangangailangan nila, Padikat. Everyone needs you, Padikat, yung mga sahod. nalagay Your company, their process, Padikat. Lord, ay po ang yun. Nagawa ng paraan, Panginoon. Ipuin mo po, Panginoon, ang mga puso. Financial department po, Panginoon. Maibigay tayo, Panginoon. May pagkaloob, Panginoon, ang nararapat na Yes. laborer sa company nila, Panginoon. Amen. Noon, pagkaloob po, Panginoon, ang nararapat nang sa gayon, Panginoon, yung daily needs nila, Panginoon, ay matugon. Lord, sino man po, Panginoon, ang taong yun na ayos nagkahawak ng kanilang mga sakop, Panginoon, Lord. Sa po Panginoon, kundi kayo po, Panginoon, ang nakapagsalihang Diyos, Panginoon, gagawa, Panginoon, para hipuin ang kaso ng taong yun. Hindi namin po sila kilala, hindi namin siya nakita. Lord, kayo po ang nakakaalam ng lahat, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa buhay ni Kuya Erwin. Patuloy mo pong gabayan ng iyong banal na espiritu, Panginoon. At lumahat Yes. sa iyo. Amen. Patuloy mo po siyang ingatan, Panginoon. Thank you, Rick. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, Lord God. Yung unseen blessings na pinapagkaloob mo po sa bawat case, Lord. Ang aming samudalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. In Jesus' name. Happy New Year again. Amen. Happy New Year. Ang hina ng boses mo dyan, Tigorena. Happy New Year. Holiday pa naman bukas. Yes. Birthday ni Friday man bukas. Birthday ni Muhammad ay propeta. Nila? Double celebration ng dito. Hindi naman nila sineselebrate ang New Year dito, te. Yun ang sineselebrate nila bukas. So, yung